naman mga ka-RSP, dahil sa panahon natin ngayon, ramdam na natin ang tag-init. At delikado ito, lalo na sa mga may blood disorder gaya ng hemophilia. Kaya pag-uusapan natin kung paano natin may iwasan yan ngayon. Ngayon, National Hemophilia Awareness Month, pag-uusapan po natin ito kasama ang hematologist na si Dr. Rico Paulo Gomez T. na live via Zoom. Doc, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Kumusta po sa ating mga tagapakinig? Doc, good morning. Pakipaliwanag nga po sa amin, ano po ba itong hemophilia at gaano na po ba karami o gaano na po karami ang kaso nito sa Pilipinas ngayon? So, ang hemophilia, isa po itong sakit sa dugo, no? Ang nangyayari po dito, tayo, yung mga pasyente na mayroong hemophilia, hindi nakakagawa ng mga protina na kailangan natin para umampat ang pagdudugo. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng bleeding o pagdurugo doon sa mga lugar na hindi lagi dapat nagkakaroon ng ganitong pagdurugo, kagaya sa mga joints, mga dugsungan ng buto, o sa muscle, nagkakaroon din sila ng pagdurugo. Ngayon, dahil hindi naman natin nalilista lahat ng mga pasyenteng may hemophilia sa bansa, doon sa huli natin paglilista nitong mga early 2020s, nakita natin na around 1,600 plus patients ang mayroong hemophilia sa buong Pilipinas. Pero ayon sa pagtataya natin, kasi baka hindi lang natin nakukuha lahat, no? Ayon sa pagtataya natin, na as many as around 16,000 plus patients ang mayroong hemophilia sa buong bansa. Okay, Doc, kapag yung may sugat po ang batang merong hemophilia, paano naiiba yung pagdurugo kumpara sa normal na pagdurugo? So, ang mga may hemophilia, kapag nagdugo sila, kunwari, nasugatan. So, kung sila ay nasugatan, nagdudugo, sa simula umaampat naman yung pagdurugo. Pero pagtagal, paglaon, medyo lumalabas na naman, nagkakaroon na naman ng pagdurugo. Kahit ba sa simula, medyo umampat na, nagkakaroon na naman ng pagdurugo. Yun yung una. Pangalawa, itong mga may hemophilia din, hindi nagdudugo doon sa mga karaniwan, kunwari yung nag-toothbrush, although minsan may nagdudugo pero hindi masyado doon ang mga pagdurugo nila. Ang kakaiba sa kanila, nagdurugo sila doon sa mga kakaibang lugar, gaya kunwari sa joints, dito sa shoulders, dito sa elbows, sa tuhod, na dapat naman hindi ka nagkakaroon ng bleeding doon o kaya sa muscle, dapat yan, protektado yan, hindi ka dapat nagkakaroon ng bleeding dyan. Pero ang mga may hemophilia, doon sa mga ganong kakaibang lugar, nagkakaroon ng bleeding o pagdurugo. Okay. Doc, just to confirm po, majority na nagkakaroon nito ay kalalakihan. Bakit po? Bakit po lalaki ang madalas na magkaroon nito? So tama, no? Karamihan ng hemophilia nasa mga lalaki. Ito ay dahil sa yung mga instructions para makagawa tayo ng mga proteinang pampaampat. So yun yung nasa tinatawag nating genes, no? So genes o genetic. Ang genes, yung mga instructions para tayo ay gumawa ng mga pampaampat na protina, nandun sa tinatawag nating X chromosome. So X chromosome, lahat ng mga tao mayroong mayroon itong chromosomes na ito. Ang mga lalaki, sila ay may X at Y na chromosome. At ang mga babae naman ay dalawang X chromosome ang meron. Ngayon, kung nakulangan tayo ng instructions na wala yung genes, yung instructions para gumawa tayo ng mga pampaampat na protina sa X chromosome, so sa lalaki, matanggalan lang ng ganong instructions sa X chromosome, wala na silang backup, no? Kaya lalabas na agad yung hemophilia sa kanila. Sa mga babae naman, kung mabawasan ng instructions dun sa isa na X chromosome, may backup pa. Meron pa kasing isa na X chromosome. Kaya nagkakaroon man ng pagdurugo ng bleeding pero hindi kasing lala dahil meron pang backup. Kaya karaniwan lalaki ang mayroon talagang hemophilia. Alright. Well, Doc, kung sakaling magdugo ang pasyente na mayroong hemophilia, ano po ba yung dapat na unang gawin bilang first aid? So, yan minsan nangyayari, no? Ang ginagawa natin kapag kunwari ang mga patients sa hemophilia nagkakaroon ng mga bleeding, pagdurugo, pinapaampat, naglalagay tayo dinidiinan, nagkakaroon tayo ng pressure, or kung ang pagdurugo naman ay nandoon sa mga lugar na kakaiba, again, nasa tuhod, nasa shoulders, nasa elbows, doon nagkakaroon ng mga pagdurugo. So, una, pinapahinga, lalo na kung kunwari nasa tuhod, ipapahinga muna para hindi ma-stress
least hindi magkaroon ng dagdag na injury, na dagdag na problema doon sa tuhod o doon sa joints. Nilalagyan ng yelo para umampat yung pammaga na nandoon. Or minsan may mga gamot din na binibigay, kagaya po ng mga pain relievers o kaya ng mga gamot na tumitigil nagpapaampat ng pagdurugo. May mga gamot na pwedeng ibigay para hindi masyado magkaroon ng bleeding, para umampat ito. Okay. Doc, ano-ano po yung mga epekto ng hemophilia sa kalusugan ng isang pasyente? At ano-ano po yung mga komplikasyon tsaka sakit na maaari magresulta dahil dito? So, ang hemophilia bilang nagdurugo sila, so lalo na kapag sobrang matindi yung pagdudugo, yung mga tinatawag na severe hemophilia. Kasi ito, mga pasyenteng ganito, nagdudugo sila kahit na ba hindi sila nasugatan, nandyan lang, no? Bigla na lang nagdudugo. May mga ganoong type ng hemophilia. Nakakatakot dahil pwedeng magkaroon ng pagdurugo kunwari sa tiyan, sa bituka. So, hindi natin maaampat kasi agad yun. Kaya pwedeng maging catastrophic. Ibig sabihin, delikado. Lalo na kapag ang bleeding ay nagkaroon ng pagdurugo sa utak, yan ay lagi natin hindi maaampat at medyo delikado talaga para sa mga pasyente. So, bukod doon, lalo na kung dire-diretso na nagdudugo dito sa mga joints, doon sa mga dugsungan ng buto. Kung kunwari laging nagdudugo sa tuhod, mag-arthritis, masisira yung dugsungan ng buto. Pag tumagal, nahihirapan na maglakad ang mga patients. Nagkakaroon na sila ng arthritis, nararayuma na yung mga dugsungan ng buto. Hindi na sila naglalakad, hindi na sila nakakakilo. So yun ang nagiging mga epekto noon. Okay, Doc. Dahil April po, no, ngayong Abril, ang Hemophilia Awareness Month, may mga activities po ba and programs na naka-line up para sa public education at support? Opo, so tama po, no, ngayong April ang World Hemophilia Awareness Month, no. So lalo na po ang ating mga institutions sa hematology, gaya po ng Philippine General Hospital, ng University of Santo Tomas Hospital, kaakibat ng mga support groups para po sa hemophilia, ay mayroong mga lay education forums, no. So sa mga ospital, nagkakaroon po sa ospital online, no, nagkakaroon po tayo ng mga webinars, mga seminars para ipakilala itong sakit na ito at para naman doon sa mga mayroong sakit mismo, mga mayroong hemophilia, nagkakaroon ng mga tips kung paano ba ang tamang pag-aalaga para sa mga pasyenteng may hemophilia. Ang PhilHealth po, isa po sa mga sumusuporta din, no, sa sakit na hemophilia dahil mayroon pong mga benefits na nakukuha din naman, lalo na para sa mga pasyenteng may hemophilia na na-admit sa ospital. No? So may mga proyekto din po ang pamahalaan natin para po dito. Alright. On that note, maraming salamat po muli. Nakasama natin ang hematologist na si Dr. Rico Paulo Gomez T. Thanks, Doc. Maraming salamat, Doc. Salamat po. Salamat.